Isang ulilang babae ang napilitang magpakasal sa isang bulag na pulubi para lamang mabuhay. 6 na taon ang lumipas, akala ng lahat ay tuluyan na silang naglaho. Ngunit isang araw, bumalik sila sakay ng isang pribadong eroplano, kasama ang 3 batang magpapabago sa lahat ng paniniwala ng bayan. Lumaki si Lyra Mai Santos sa isang maliit na baryo sa gilid ng bayan ng San Isidro, kung saan ang alikabok ng kalsada ay parang palaging nakadikit sa balat, at ang araw ay tila walang sawa sa pagpapainit ng lupa. Ulila na siya mula pa noong 10 taong gulang, nawalan na magulang sa isang aksidente sa pabrika, kaya't napunta siya sa pangangalaga ng tiyahin niyang si Tita Corazon, isang babaeng mas kilala sa barangay dahil sa kanyang malamig na tingin at mas malamig na puso. Araw-araw, gigising si Lyra ng mas maaga kaysa sa araw. Mag-igib ng tubig, magluluto ng kanin, maglalabas sa poso, at maglalakad ng ilang kilometro para magbenta ng gulay sa palengke. Bata pa lang siya, ramdam na niya ang bigat ng buhay, hindi lang sa katawan, kundi sa dibdib. May mga gabing umiiyak siya ng tahimik, yakap ang lumang damit ng kanyang ina, nagtatanong sa dilim kung bakit ganoon ang tadhana. Sa kabilang dulo ng bayan, malapit sa lumang simbahan, nakaupo araw-araw si Mateo Reyes. Bulag siya mula pagkabata, biktima ng isang sakit na hindi nagamo. Wala siyang pamilya, walang tirahan, at ang tanging yaman niya ay isang lumang baston at tinig na marunong magpasalama. Kapag may nag-aabot ng barya, lagi niyang sinasabi, pagpalain ka nawa. Kahit walang nakikita, tila mas malinaw pa sa kanya ang mundo, kaysa sa mga taong may mata ngunit sarado ang puso. Isang hapon, nagtagpo ang kanilang mga landas sa paraang hindi inaasahan. Inutusan si Lyra ni Tita Corazon na maghatid ng pagkain sa simbahan, hindi dahil sa kabutihan, kundi dahil may handaan at may mga tira. Doon niya unang nakita si Mateo, nakaupo sa gilid, tahimik na nakikinig sa tunog ng kampana. Kuya, may pagkain po, mahina niyang sabi habang iniaabot ang supo. Salamat, Hiya, sagot ni Mateo, nakangiti kahit hindi niya alam kung sino ang kaharap. Sa sandaling iyon, may kakaibang init na naramdaman si Lyra. Hindi awa, kundi paggalang. Ngunit hindi niya alam na ang munting tagpong iyon ang magiging simula ng pinakamabigat na pagsubok ng kanyang buhay. Lumipas ang mga buwan, at lalong humirap ang buhay sa bahay ni Tita Corazon. Isang gabi, habang nagkakape ang tiyahin kasama ang ilang kapitbahay, narinig ni Lyra ang usapan na tila kutsilyong dumausdos sa kanyang puso. May lalaki riyan sa simbahan, sabi ng isang babae. Bulag nga lang, pero may pensyon daw mula sa simbahan. Ngumiti si Tita Corazon. Bulag man o hindi, bibig na pakakainin ko pa rin. Mas mabuti pang ipakasal ang bata. Wala namang silbi rito. Nang gabing iyon, tinawag siya ng tiyahin sa sala. Lyra, magpapakasal ka, malamig na sabi. Po, nanginginig niyang tugon. Kay Mateo, ayos na ang usapan. Hindi ka napabigat dito. Gumuho ang mundo ni Lyra. Gusto niyang tumakbo, sumigaw, ngunit saan siya pupunta? Wala siyang pera, wala siyang kamag-anak, wala siyang lakas. Sa kabilang banda, si Mateo ay walang ideya sa planong binuo para sa kanya. Nang ipaalam sa kanya ng pari, nanahimik lamang siya. Kung iyon ang kalooban ng Diyos, mahina niyang sabi, handa akong tumanggap. Ang kasal ay simple, walang musika, walang handaan. Isang puting bestida na hiniram lamang, at isang barong na kupas. Habang hawak ni Mateo ang kamay ni Lyra, ramdam niya ang panginginig nito. Huwag kang matakot, bulong niya. Hindi kita sasaktan. Sa mga mata ng bayan, isa iyong kasal ng awa at kahihiyan. Ngunit sa likod ng katahimikan, may binhing itinanim ang tadhana, binhing lalago sa kabila ng dilim. At doon nagsimula ang buhay ni Lyra, bilang asawa ng isang lalaking hindi nakakakita. Ngunit may pusong kayang makaramdam ng higit pa sa paningin ng iba. Unti-unting natuto si Lyra Mai Santos sa bagong takbo ng kanyang buhay bilang asawa ni Mateo Reyes. Lumipas sila sa isang maliit na barong-barong sa likod ng simbahan. Isang silid na may butas ang bubong at sahig na lupa. Ngunit tahimik at malayo sa mapanghusgang mata ng mga tao. Sa unang mga gabi, hirap matulog si Lyra. Hindi dahil kay Mateo, kundi dahil sa takot sa kinabukasan. Nakahiga siya sa banig, nakatitig sa dilim, iniisip kung paano sila mabubuhay kinabukasan. Lyra, mahinang tawag ni Mateo isang gabi. Tila naramdaman ang bigat ng kanyang paghinga. Hindi ko man makita ang mukha mo. Ramdam ko ang lungkot mo. Napasinghot si Lyra. Pasensya na po, hindi ko lang po alam kung paano tayo magsisimula. Ngumiti si Mateo at bahagyang bumangon, hinahanap ang kamay niya. Magkasama tayong magsisimula. Hindi kita pinilit sa buhay na ito, pero nandito na tayo.
Gagawin ko ang lahat para hindi ka magsisi. Sa mga sumunod na araw, natutunan ni Lyra ang ritmo ng buhay nila. Maaga silang gumigising. Si Mateo ay pupuesto sa tabi ng simbahan, dala ang kanyang baston at lumang lata. Si Lyra naman ay naglalako ng tinapay at kakanin na siya mismo ang gumagawa tuwing madaling araw. Hindi man malaki ang kita, sapat iyon para sa kanin at kaunting ulam. Maraming beses na naririnig ni Lyra ang bulungan ng mga tao. Sayang ang ganda, napunta lang sa bulag. Bata pa, sinayang ang buhay. Masakit, pero natutunan niyang lunukin ang bawat salita. Sa tuwing uwi siya, sasalubungin siya ni Mateo ng ngiti at tanong kung kumusta ang araw niya. Sa simpleng paraan, gumagaan ang pakiramdam niya. Isang gabi, habang umuulan ng malakas at tumutulo ang bubong, napaupo si Lyra sa gilid ng banig, yakap ang tuhod. Nanginginig siya sa lamig. Walang sabi-sabing kinuha ni Mateo ang lumang kumot at ibinalot sa kanya. Alam mo, sabi niya, nung bata pa ako, akala ko katapusan na ng mundo nang mabulag ako. Pero may natutunan ako, may mga bagay na mas malinaw kapag hindi mo nakikita. Gaya ng ano, tanong ni Lyra. Gaya ng tunay na kabutihan, sagot niya. At ang pagmamahal na hindi humihingi ng kapalit. Sa gabing iyon, unang umiyak si Lyra sa harap ng isang taong hindi niya kailangang magpanggap. Unti-unting nabuo ang tiwala, parang sinulid na dahan-dahang hinahabi. Lumipas ang mga buwan, at napansin ni Lyra ang pagbabago sa kanyang katawan. Madalas siyang nahihilo, mabilis mapagod, at palaging inaantok. Isang umaga, habang naglalako, bigla siyang napaupo sa gilid ng kalsada. Dinala siya ng isang kapitbahay sa health center. Nang bumalik siya sa bahay, nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang maliit na papel. Mateo, mahina niyang tawag. Ano iyon? Tanong ng asawa. Huminga siya ng malalim. Magiging magulang na tayo. Nanahimik si Mateo. Ilang segundo ang lumipas bago siyang ngumiti, isang ngiting puno ng takot, tuwa, at pananagutan. Salamat sa Diyos, sabi niya, at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Lyra. Pangako, gagawin ko ang lahat para sa inyo. Hindi naging madali ang pagbubuntis. Madalas kapusin sa pagkain, at may mga gabing umiyak si Lyra dahil sa gutom at tako. Ngunit si Mateo ay hindi tumigil sa paghahanap ng paraan. Natuto siyang mag-ayos ng mga sirang upuan at walis tingting gamit ang kanyang kamay. May mga taong naawa at nagbibigay ng dagdag na barya. Unti-unting nakilala si Mateo bilang isang lalaking kahit bulag ay masipag at tapa. Isang gabi, habang nakahiga sila sa ilalim ng bituin, biglang napahawak si Lyra sa tiyan niya. Mateo, parang ang dami nilang gumagalaw. Kilala mo ba kung ilan? Tanong niya, bahagyang nagbiro. Hindi ko po alam, sagot ni Lyra, may halong kaba at saya. Nang dumating ang araw ng panganganak, dinala siya sa maliit na ospital ng simbahan. Magdamag naghintay si Mateo sa labas, hawak ang kanyang baston at rosaryo. Sa bawat sigaw ni Lyra, napapapikis siya, parang siya ang nasasaktan. Paglabas ng komadrona, may ngiti sa labi. 3 po, sabi niya. Malulusog. Napaupo si Mateo, nanginginig ang tuhod. 3. Opo. 2 lalaki at 1 babae. Nang ihiga sa tabi ni Lyra ang 3 sanggol, Lucas, Ethan, at Mia, napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ko man sila makita, bulong ni Mateo, pero ramdam ko ang himala. Lumipas ang mga taon, at mas lalong naging mahirap ang buhay. 3 bibig ang pakakainin. Ngunit sa bawat pagtawa ng mga bata, sa bawat unang hakbang at unang salita, may bagong lakas na dumarating. Si Mateo ay naging mas determinado. Isang araw, may isang lalaking dumaan sa simbahan. Nakinig sa pagtugtog ni Mateo ng lumang gitara. Isang talento na hindi niya ipinagmamalaki. May boses ka, sabi ng lalaki. At may kwento. Hindi alam ni Mateo na ang simpleng papuring iyon ang magiging simula ng isang pagbabagong magdadala sa kanila sa malayong lugar. Lampas sa inaakala ng sinuman sa baryo. Hindi agad naniwala si Mateo Reyes sa sinabi ng lalaking nakinig sa kanya sa tabi ng simbahan. Ang pangalan nito ay Adrian Velasco, isang tahimik ngunit maayos magsalitang lalaki na may kakaibang tikas. Araw na iyon, auwi na sana si Mateo nang marinig niyang may huminto sa harap niya. Kuya, pwede po ba kayong makausap? Magalang na tanong ni Adrian. Kung tungkol po sa limos, sagot ni Mateo. Hindi po. Mabilis na putol ni Adrian. Tungkol po sa tinig ninyo, at sa kwento nyo. Napakunot noo si Mateo, kahit hindi yon nakita. Wala po akong kwento. Isa lang po akong bulag. Ngumiti si Adrian. Hindi po totoo yan. May mga taong nakakakita, pero walang direksyon. Kayo, kahit walang mata,
malinaw ang pinanggagalingan ng boses ninyo. Kinagabihan, ikinuwento ni Mateo kay Lyra May Santos ang nangyari. Tahimik lamang si Lyra habang pinapatulog ang mga bata, sina Lucas, Ethan, at Mia, na nooy 4 na taong gulang na. Sa tingin mo, tanong ni Mateo, may ibig sabihin kaya yon? Umupo si Lyra sa tabi niya. Mateo, matagal ko nang napapansin. Kapag kumakanta ka sa gabi, tumatahimik ang mga bata. Kapag may problema ako, boses mo ang nagpapakalma sa akin. Baka, oras na para pakinggan mo ang pagkakataon. Kinabukasan, bumalik si Adrian. May dala siyang recorder at ilang papels. Ikinuwento niya na siya ay isang independent producer na naghahanap ng mga totoong kwento. Hindi perpekto, hindi sikat, kundi totoo. Hindi kita gagawing artista, sabi niya kay Mateo. Gusto ko lang i-record ang boses mo. Ang kwento mo. Kung pumayag ka. Nagdalawang isip si Mateo. Ngunit nang marinig niya ang tawa ni na Lucas, Ethan, at Mia sa loob ng barong-barong, may kung anong tumibok sa dibdib niya. Kung makakatulong sa pamilya ko, sagot niya, susubukan ko. Sa mga sumunod na linggo, palihim silang nagre-record sa likod ng simbahan. Si Mateo ay kumakanta, nagkukwento ng buhay, ang pagkabulag niya, ang pag-iisa, ang sapilitang kasal na nauwi sa tunay na pamilya. Walang script, walang arte. Tanging puso. Isang gabi, ipinakita ni Adrian kay Lyra ang isang cellphone. Pakinggan niyo po. Nang marinig ni Lyra ang boses ni Mateo, na may kasamang banayad na tugtog, napahawak siya sa dibdib. Parang mas malaki kaysa sa amin, bulong niya. Dahil totoo, sagot ni Adrian. Hindi nila alam na ang simpleng audio na iyon ay umabot sa libu-libong tao online. May mga nag-comment, may umiyak, may nagbahagi ng sariling kwento. Unti-unting dumami ang nakikinig. Dumami ang mensahe. Dumami ang pagkakataon. Isang umaga, may dumating na sobre mula sa Maynila. May imbitasyon para kay Mateo, isang recording session sa isang profesional na studio. Libre ang biyahe. Libre ang tirahan. Libre ang pagkain. Nang mabasa iyon ni Lyra, napaupo siya. Mateo, paano ang mga bata? Isasama ko kayo, agad niyang sagot. Hindi ko haharapin ang mundo nang wala kayo. Ilang araw ang lumipas. Unang beses sumakay ng boss ang pamilya. Yakap ni Lyra ang 3 bata, habang si Mateo ay tahimik. Tila dinidinig ang bawat tunog ng kalsada. Pagdating sa Maynila, para silang napunta sa ibang mundo, mataas na gusali, ingay, bilis. Sa studio, unang beses nakapasok si Mateo sa isang silid na may makakapal na pader at mikropono. Ito po ang boses ninyo, sabi ng technician. Dito po kayo magsasalita. Huminga ng malalim si Mateo. At nagsimula. Hindi siya kumanta agad. Nagkwento muna siya. Tungkol kay Lyra. Tungkol sa mga batang hindi niya nakita. Pero minahal mula sa unang tibok ng puso. Tungkol sa dilim na hindi naging hadlang para makakita ng liwanag. Pagkatapos ng recording, walang nagsalita sa loob ng studio. May mga luha. May katahimikan na mas malakas pa sa palakpakan. Mula noon, sunod-sunod ang nangyari. Mga imbitasyon. Mga kontrata, maingat, malinaw, patas. Si Adrian ay nanatiling gabay, hindi na namantala. Unti-unting umangat ang buhay nila. Lumipas sila sa isang maliit ngunit maayos na apartment. May sariling kama ang mga bata. May refrigerator. May ilaw na hindi kinakailangang patayin agad. Isang gabi, habang pinapanood ni Lyra ang 3 batang natutulog ng magkakatabi, humarap siya kay Mateo. Kung hindi tayo pinilit noon, siguro wala ito. Tumango si Mateo. May mga sakit na daan pala papunta sa biyaya. Lumipas ang 6 na taon. Sina Lucas, Ethan, at Mia ay masigla, matatalino, at punong-puno ng tanong sa mundo. Si Mateo ay kilala na bilang isang tinig na nagbibigay pag-asa. Si Lyra naman ay natutong mangarap, hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. Isang araw, may imbitasyon na dumating, isang espesyal na event sa probinsya ng San Isidro, lugar kung saan nagsimula ang lahat. At doon, may isang sorpresa na walang sinuman ang handa. Hindi po kayo sasakay ng boss, sabi ng assistant ni Adrian. May mas angkop po sa inyo. Nang marinig ni Lyra ang tunog ng jet engine sa di kalayuan, napahinto siya. Mateo, anong tunog yan? Ngumiti si Mateo. Parang simula ng pagbabalik. At sa sandaling iyon, hindi pa nila alam na ang pagbabalik na iyon ay magpapatahimik sa buong baryo at magpapaalala sa lahat na ang tunay na yaman ay hindi nakikita, kundi nadama. Maagang umaga nang makarating ang pamilya ni na Mateo Reyes at Lyra May Santos sa pribadong paliparan. Tahimik si Lyra habang mahigpit na hawak ang kamay ng 3 bata,
Sina Lucas, Ethan, at Mia, napawang namamangha sa paligid. Para sa kanila, ang tunog ng malinis na sahig, ang bango ng hangin, at ang mahinahong kilos ng mga taong nakauniporme ay parang eksenang galing sa panaginip. Nanay, bulong ni Mia, totoo po bang sasakay tayo sa eroplano na walang ibang tao? Ngumiti si Lyra, pilit pinipigilan ang emosyon. Anak, pero magkatabi lang tayo ha. Si Mateo ay tahimik na nakatayo, nakahawak sa kanyang baston. Ramdam niya ang kakaibang vibrasyon ng paligid. Hindi ito tulad ng paliparang naririnig niya noon sa radyo. Mas tahimik, mas kontrolado, mas pribado. May isang lalaking lumapit at magalang na nagsalita. Sir Mateo, handa na po ang jet. Huminga ng malalim si Mateo. Salamat po. Habang umaakyat sila sa hagdan ng eroplano, napahinto si Lyra sandali. Bumalik sa isip niya ang mga araw na naglalakad siya sa maputik na kalsada ng San Isidro. May pasan na basket ng gulay at pusong punong-puno ng pangamba. Ngayon, narito siya, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa mga desisyong ginawa nilang mag-asawa sa gitna ng kahirapan. Pag-upo nila sa loob, napasigaw sa tuwa ang mga bata. Ang lambot ng upuan, sabi ni Lucas. Parang ulap, dagdag ni Ethan. Tumawa si Mia, mahigpit na niyakap ang ina. Si Mateo ay ngumiti lamang. Hindi niya man makita ang loob ng eroplano. Ramdam niya ang kaluwagan ng espasyo, at ang kakaibang katahimikan na tila nagsasabing ligtas sila. Umupo si Lyra sa tabi niya, at hinawakan ang kamay nito. Mateo, mahina niyang sabi, naalala mo ba yung unang gabi natin sa barong-barong? Tumango si Mateo. Naalala ko ang tunog ng ulan sa bubong. Akala ko noon, hanggang doon na lang tayo, amin ni Lyra. Pero heto tayo ngayon. Hindi dahil sa akin, sagot ni Mateo. Dahil hindi ka sumuko. Nang lumipad ang eroplano, tahimik ang lahat sandali. Ang mga bata ay nakatingin sa bintana, pinagmamasdan ang lupa na unti-unting lumili. Para kay Lyra, parang unti-unti ring lumalayo ang bigat ng nakaan, ang sapilitang kasal, ang gutom, ang pangungutya. Pagdating nila sa probinsya ng San Isidro, kumalat agad ang balita. Bumalik daw si Lyra. Yung napilitang magpakasal sa bulag. Mayaman na raw. Nagtipon ang mga tao sa gilid ng kalsada malapit sa lumang simbahan. May mga matang puno ng pagtataka, may mga bulong, may mga hindi makapaniwala. Nang bumaba ang pamilya mula sa pribadong sasakyan na naghatid sa kanila mula sa maliit na airstrip, tila tumigil ang oras. Si Lyra ang unang bumaba. Simple lang ang suot niya, isang maayos ngunit hindi magarbo na damit. Sumunod si Mateo, hawak ang baston, mahinahon ang kilos. At kasunod nila ang tatlong bata, magkakamukha, magkakahawak kamay, may inosenteng ngiti. Siya nga, bulong ng isang matanda. Si Lyra. May ilang taong napaatras. May ilang hindi makatingin. Si Tita Corazon, nanoy nakatayo sa may tindahan, ay namutla. Hindi siya makagalaw nang makita ang dating pamangkin, ang batang tinawag niyang pabigat, na ngayoy tuwid ang tindig at kalmado ang mukha. Lumapit ang pari ng simbahan, ang parehong lalaking nagkasal kina Lyra at Mateo noon. Maligayang pagbabalik, sabi niya, nanginginig ang boses. Hindi ko akalaing ganito. Ngumiti si Mateo. Kami rin po. May maliit na programa sa simbahan, isang simpleng pasasalamat. Walang engrandeng handaan, ngunit puno ng katahimikan at pagninilay. Humawak ng mikropono si Mateo, gabay ng isang staff. Hindi po kami bumalik para ipakita ang anumang tagumpay, sabi niya. Bumalik po kami para magpasalamat. Dito po nagsimula ang lahat, ang sakit, ang takot, at ang pagmamahal. Tahimik ang simbahan. Si Lyra ay nasa likod, yakap ang mga bata. Marami po sa inyo ang nakakita sa amin bilang isang pagkakamali, dugtong ni Mateo. Pero ang bawat araw na iyon ay humubog sa amin. Kung hindi po ako nabulag, baka hindi ko nakilala ang liwanag na dala ng asawa ko. Kung hindi po siya napilitang magpakasal, baka hindi kami nagkaroon ng pamilyang ito. May mga luha. May mga yumuko ang ulo. Matapos ang programa, lumapit si Tita Corazon. Nanginginig ang kamay niya. Lyra, pasensya na, mahina niyang sabi. Akala ko tama ang ginawa ko. Tumingin si Lyra sa kanya. Walang galit sa mga mata niya, pagod lang at pagunawa. Matagal na po kitang pinatawad, sagot niya. Hindi para sa inyo, kundi para sa sarili ko. Lumapit ang tatlong bata. Lola, tanong ni Mia, inosente. Napaluha si Tita Corazon at tumango. Kinagabihan, naglakad ang pamilya sa gilid ng baryo. Ang parehong kalsadang tinahak ni Lyra noon, ngayoy tila mas maliwanag. Huminto sila malapit sa lugar, kung saan dati nakaupo si Mateo bilang pulubi. Dito po ako nakaupo noon,
sabi ni Mateo. Dito ko unang narinig ang boses mo. Hinawakan ni Lyra ang kamay niya. At dito ko unang nakita ang kabutihan mo. Sa gabing iyon, may isang anunsyo si Adrian. May proyekto po kami, sabi niya. Isang foundation, para sa mga may kapansanan at mga ulilang bata. At gusto naming dito magsimula. Nanlaki ang mata ni Lyra. Dito. Opo, sagot ni Adrian. Kung saan nagsimula ang kwento ninyo. Tahimik si Mateo sandali. Pagkatapos, tumango siya. Kung may isang batang makaramdam ng pag-asa dahil dito, sapat na yon. Habang naglalaro ang tatlong bata sa ilalim ng buwan, napatingin si Lyra sa langit. Hindi na siya humihingi ng sagot kung bakit nangyari ang lahat. Alam na niya. Dahil minsan, ang pinakamadilim na simula ang nagdadala sa pinakamatibay na liwanag. At sa katahimikan ng baryo, may bagong simula na unti-unting hinuhubog, hindi ng kayamanan, kundi ng paghilom. Tahimik ang umaga sa San Isidro, nang magsimulang gumalaw ang bagong proyekto, na matagal nang pinangarap ni Mateo Reyes at Lyra Mai Santos. Walang seremonya, walang banda, walang media. Isang lumang gusali malapit sa simbahan ang unti-unting inayos, pininturahan, nilinis, nilagyan ng mga rampa, at binuksan ang mga bintana para pumasok ang liwanag. Doon isinilang ang munting sentro na laan, para sa mga ulila at may kapansanan. Araw-araw, maagang gumigising si Lyra, upang maghanda ng almusal, para sa mga batang dumarating. Hindi man marangya ang pagkain, puno naman ito ng inik at malasaki. Si Mateo naman ay madalas nakaupo sa gitna ng silid, may hawak na gitara. Tinuturuan ang mga bata ng simpleng awit at kwento, mga kwentong hindi tungkol sa pagiging sikat o mayaman, kundi tungkol sa pagbangon. Kuya Mateo, tanong ng isang batang bulag, natatakot to ba kayo noon? Ngumiti si Mateo at bahagyang tumango. Pero natutunan kong hindi nawawala ang tako. Natututo lang tayong humawak ng kamay ng taong mahalaga. Sa bawat araw na lumilipas, mas dumarami ang batang pumupunta. May mga magulang na nag-iwan ng anak na may kapansanan, dahil wala silang mapag-iwanan. May mga ulilang hinatid ng social worker. Hindi tinatanong ni Lyra kung saan sila galing. Ang mahalaga, may lugar na silang uwian. Samantala, sina Lucas, Ethan, at Mia ay lumalaki sa gitna ng serbisyong iyon. Hindi sila pinalaki sa ideya ng pribilehiyo, kundi sa kahulugan ng pagbabahagi. Tuwing may bagong batang dumarating, sila ang unang lalapit. Halika, sabi ni Lucas. Dito ka na maglaro. Wala kang dapat ikahiya, dagdag ni Ethan. Ngumiti si Mia at hinawakan ang kamay ng bata. Magkakaibigan tayo. Isang hapon, dumating ang isang batang babae, na halos kasing edad ni Mia. Tahimik ito, payat, at may matang punong-puno ng tako. Umupo siya sa isang sulok at ayaw makipag-usap. Lumapit si Lyra at dahan-dahang umupo sa tabi niya. Anong pangalan mo? Ilang sandali bago sumagot ang bata. Nina. Alam mo, sabi ni Lyra, ako rin, matagal akong natakot noon. Pero natuklasan ko, mas gumagaan ang pakiramdam kapag hindi ka nag-iisa. Unti-unting tumingin si Nina at bahagyang ngumiti. Habang lumalawak ang proyekto, may mga taong muling bumisita sa San Isidro, mga dati umalis dahil sa kahirapan. Narinig nila ang kwento ni Mateo at Lyra, at may kung anong umalalay sa puso nila, para bumalik at tumulong. May nagbigay ng libro, may nagboluntaryong magturo, may nag-alok ng libreng tseko. Isang gabi, matapos ang mahabang araw, naupo si Mateo at Lyra sa harap ng dating barong-barong na ngayon ay isa na lamang alaala. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Napagod ka ba? Tanong ni Mateo. Sagot ni Lyra, nakangiti. Pero ibang klaseng pagod. Yung masarap sa pakiramdam. Tahimik si Mateo sandali. Lyra, may mga tao pa ring nagsasabing swerte lang tayo. Na nagkataon lang. Huminga ng malalim si Lyra. Kung swerte man ito, dumaan muna tayo sa sakit bago dumating. At hindi lahat handang tiisin yon. Kinabukasan, may isang espesyal na bisita ang dumating. Isang batang lalaki na may kapansanan sa paningin, hawak ng kanyang ina. Nang marinig ng bata ang boses ni Mateo, bigla itong ngumiti. Kilala ko po kayo, sabi ng bata. Nakikinig po ako sa inyo sa radyo. Napaluha ang ina. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang araw-araw. Hinawakan ni Mateo ang balikat ng bata. Mas matapang ka kaysa sa iniisip mo. Lumipas ang panahon. Ang munting sentro ay naging mas maayos. Hindi pa rin marangya, ngunit matatag. At sa bawat batang umaalis na may bagong pag-asa, may isang pusong napupuno. Isang taon matapos ang pagbabalik nila sa San Isidro,
Muling inimbitahan sina Mateo at Lira sa isang event sa lungsod. Ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi sila. Mas kailangan kami dito, sabi ni Lira. Sa halip, nagkaroon ng simpleng salusalo sa baryo. Walang karangyaan, lutong bahay, tawanan, at kwentuhan. Ang mga dating mapanghusga ay ngayoy tahimik na nakikihalo, may paggalang sa mga mata. Lumapit ang pari at nagsalita. May mga kwentong nagsisimula sa trahedya, sabi niya, pero nagtatapos sa paghilom. Ang sa inyo, patuloy pa ring nagbubukas ng pintuan para sa iba. Kinagabihan, habang pinapatulog ni Lira ang mga bata, nagtanong si Mia, Nanay, bakit po tayo tumutulong? Napaisip si Lira bago sumago. Dahil minsan, tayo rin ay tinulungan ng buhay, kahit hindi sa paraang inaasahan natin. Sa labas, nakaupo si Mateo, nakikinig sa huni ng gabi. Lumapit si Lira at umupo sa tabi niya. Mateo, sabi niya, kung babalik ka sa araw na pinili tayong ikasal, babaguhin mo ba? Umiling si Mateo, may banayad ng ngiti. Hindi. Dahil doon nagsimula ang lahat. Ang sakit, ang takot, at ang pagmamahal. Tahimik silang naghawak ng kamay. Inagmamasdan ang mga ilaw sa malayo. Hindi nila kailangan ng palakpakan, hindi nila kailangan ng titulo. Ang sapat na ay ang bawat batang natutong ngumiti muli, ang bawat pusong natutong umasa. At sa baryong minsang naging saksi sa kahihiyan at pangungutya, ngayon ay saksi sa isang tahimik ngunit malalim na tagumpay, na ang pag-ibig na ipinanganak sa dilim ay kayang magbigay liwanag hindi lang sa isang pamilya, kundi sa buong komunidad. Dahil minsan, ang pinakamalaking himala ay hindi ang pagyaman o pagbalik sakay ng pribadong eroplano, kundi ang kakayahang bumalik, may kapatawaran, may layunin, at may pusong handang magbigay.